Bago pa lamang kumakagat ang dilim, nang dumating si Angelo sa Malanday. Hindi siya agad nagtuloy sa bahay ng dalaga. Dumaan muna ang binata sa pet shop. Wala si Tanya. Salubong kay Angelo ni Celia. Nasa school pa. Nag-enroll? Tanong ni Angelo. Umuo si Celia at idinugtong. Buti dumating kahapon si Ate Lengleng. Kung di niyo kinulit si Tanya, parang wala na siyang ganang mag-aral. Huling araw yata ngayon ng palistahan. Walang gana, sabi ni Angelo. Ang alam ko, desidido siyang magkaroon ng law degree. Magtataka ka pa ba, Angelo? Mula nang mag-away kayo, wala nang ginawa si Tanya kundi umiyak ng umiyak. Parang nalugi lagi ang itsura. Siya ang nang-away sa akin, Celia. Malungkot na pakli ni Angelo. Sumabad si Kabadong. Bakit dito kayo sa mukha na nag-uusap na dalawa? Daan-daanan dito ang mga tao. Papasukin mo siya, Celia. Doon mo ikwento kung paano ginatong ni Sergio si Tanya para magalit dito kay Angelo. Anong iginatong ni Sergio? Mariin ang tono ng binata. Sabay sila noong pumapasok ni Celia sa loob, sa harap ng counter. Walang customer ang pet shop ng mga oras na iyon. Nagpaliwanag si Celia. Isa si Sergio sa mga binigo ni Tanya. Yung nagtatangka palang manigaw busted agad. Kaya siguro, nang malaman ni Sergio na ikaw ang sinwerte kay Tanya, nainggit, siniraan ka niya. Hindi kasinungalingan, Celia, ang sinabi ni Sergio. Ako nga ang umu-order sa Optima Farms ng laboratory animals para sa Palermo Pharmaceuticals. Pero alam mo sigurong para sa kabutihan ng lahat, ang pag-eeksperimento ng Palermo sa mga hayop. Alam namin yun dito, Angelo. Halatang nadiskusyon na nina Celia at mga kasamahan sa Cuties Pet Shop ang paksang iyon. Pero ayaw akong unuwain ni Tanya, sabi ni Angelo. Kasalanan ni Sergio, sabi ni Celia. Kabisado ng lalaking yun kung paanong nangingimay ang kalooban ni Tanya kapag nakakarinig ng kalupitan sa hayop. Sukat bang ikwento pa ni Sergio ang kung ano-anong pahirap na dinaranas ng mga hayop sa laboratorio ninyo? Kesyo, kinakatay raw ng buhay, kesyo hindi pinaiinom o pinakakain hanggang sa mamatay. That's not true, bulalas ni Angelo. Gimbal sa kabulaanang naturan. Hindi sadista ang research scientist ng Palermo at walang gagawa ng ganoong uri ng eksperimento sa mga hayop. Alam na ng binata kung ano ang gagawin sa may-ari ng Optima Farms. Ipapasyal niya iyon sa laboratory nila upang ipamukhang kasinungalingan ang mga sinabi nito kay Tanya. Pagkatapos, saka ihahayag ni Angelo kay Sergio na kanselado na ang kontrata ng Optima Farms bilang supplier ng Palermo Pharmaceuticals. Pagkasabi niyo ni Sergio kay Tanya, patuloy ni Celia, kinantsawan ko si Sergio. Kako, hindi ganoon ang napapanood kong sistema sa research lab. Pero iba raw yung sa sine, iba raw sa totoong buhay. Tapos, sinabi pa ni Sergio kay Tanya, pag ikaw raw ang nakatuluyan niya, hindi raw ba siya mandidiri? Napakagatlabi si Angelo. Patuloy ni Celia, gabi-gabi raw niyang makakatabi ang isang walang konsensya sa pagpuksa ng hayop, gayong si Tanya ay mapagmahal sa mga yan. Iminwestra ni Celia ang nakakulong na mga pets sa tindahan. Sabi ni Angelo, hindi ko pa rin maubos maisip kung bakit nagpagatong siya sa mga pinagsasabi ni Sergio. Tanya's an intelligent woman.
Hindi dapat na ganoon kakipot ang isip niya sa papel ko sa laboratorio ng Palermo. Kahit pa sabihing ako mismo ang research scientist na nagsasagawa ng eksperimento sa mga hayop, dapat ay kaya niya akong unawain. Nanintrigahin ka ni Sergio, patuloy ni Celia. Katatanggap lang tayo niya ng tawag sa Amerika. Hindi maganda ang balita. Papasama raw ang lagay niyong tita niyang may cancer. Siyempre, apektado si Tanya. Hindi naman niya kaagad nailabas ang pagkabalisa dahil doon, dahil dumating ang supply nitong tindahan. Hindi yan nabanggit ni Tanya sa akin, pamaang napaklay ni Angelo. Ang tinutukoy ay ang tungkol sa lagay ng umampon kay Tanya. Paano pa yun maaalalang banggitin ni Tanya? Sabi ni Celia. Ginalit na siya ni Sergio sa lalaking napili ng puso niya. Tuso rin ang lalaking yun. Marunong tumyempo kung kailan vulnerable si Tanya sa panggagatong. Galit pa ba siya sa akin hanggang ngayon? Tanong ni Angelo. Ang sabihin mo, sabi ni Celia, galit na galit si Tanya sa sarili niya. Nang mahimasmasan siya sa ginawang pang-away sa iyo, hayun, iyak ng iyak at hindi halos kumakain. Baka hindi na raw kayo magkabati. Ayaw ka namang tawagan para paliwanagan ka. Bakit? Tanong ni Angelo. Natatakot, sagot ni Celia. Baka isnabin mo raw siya. Baka pinilitan mo na raw siya agad. Sumungaw ang ngiti sa ekspresyon ni Celia. Marunong ding ma-insecure at magselos ang boss namin, Angelo. Alam niyang hindi ganoon kababaw ang pagtingin ko sa kanya, sabi ni Angelo. Di magbabati na kayo, tanong ni Celia. Kaya nga ako pumarito, ani Angelo. Hinayaan ko munang lumipas ang galit niya. Pero hindi ibig sabihin niyo'y panatag lang ako sa pang-aaway niya sa akin. On the contrary, nagsuffer din ako at natakot na baka hindi na kami magkabati. Humugot ng malalim na buntong hininga si Celia. Halata ang galak nito dahil madali naman palang magkakaayos ang boss at ang nobyo nito. Patuloy ni Angelo. At saka hinintay ko rin munang dumating si Ate Lengleng. Sa kanya sana ako magpapatulong para bigyan ako ni Tanya ng pangunawa. Pero ngayong alam ko nang nabigla lang pala si Tanya. Abay lakad na kung gayon. Pataboy na putol ni Celia kay Angelo. Pakinggan mo ang kwento ni Ate Lengleng kung gaano kahirap mag-alaga ng isang broken-hearted. Tatawa-tawa si Celia. Mamaya lang, kasunod mo nang darating si Tanya. Magagaan ang mga hakbang na nagpaalam na si Angelo sa mga taga-pet shop. Bago buhayin ang makina ng kotse, tinapik pa man din ni Angelo sa ulo si Princess, ang Labrador. Nakaupo ang tuta sa passenger seat sa harapan. Sabi ni Angelo sa tuta, well, mukhang forever na itong pagiging magkaibigan natin. Hindi ka na yata babawiin sa akin ni Tanya. 3 malalakas na kahol ang itinugon ni Princess. Ewan kung approve sa aso ang ideyang siya bale ang sanla sa pag-ibig ni Tanya sa binata. Pagparada ni Angelo sa harap ng bahay, wala agad siyang napansing kakatwa. Umibis siya, umikot sa kabilang pinto ng kotse, at saka iyon binuksan. Kailangan pa niyang lambingin ang tuta para kumilos. Come on, Princess, sabi ni Angelo. Hindi kita iiwan dito. Dadalaw lang tayo. Kapag iniwan kita, mamimiss ka rin ni Ate Gretel. Sa bahay nila sa dalandanan, nakapirmi ang tuta. At di kasi, napalapit na rin ito sa doktora. Pagtalo ni Princess sa lupa, hinawakan man ni Angelo ang dulo ng leash ng alaga.
Nang isara niya ang pinto ng kotse, saka napansin ng binata ang babae sa katabing bungalow. Nasa labas ito ng gate. Sumenyas ito kay Angelo. Pamaang na lumapit ang binata kasama si Princess. Iyon ang matandang kapalitan ng recipe ni Lengleng at tiyak katsikihan din. Malamang sa loob-loob ni Angelo, kilala na siya ng kapitbahay. Magandang gabi ho, bati ng binata. Magandang gabi rin iho. Seryoso ang mukha ng matandang babae. Dadalaw ka ba? Isinenyas nito ang bahay ni Tanya. May tao ba riyan? Nasa school para ho si Tanya, sagot ni Angelo. Pero nandyan daw si Ate Lengleng. Noon nilinga ni Angelo ang bahay. Napakunot na siya. Madilim sa buong kabahayan. Sabi ng matanda, kaninang tanghali, oo. Alam kong may tao riyan. Nanood pa nga si Cutie ni Itbulaga. Dinig na dinig ko ang pagsabay niya sa theme song ng palabas. Katapat ng salas ni Tanya ang komedor ng kapitbahay. Pero, patuloy nito, biglang-bigla, tumahimik ang ibon. Pinatay ho ba ang TV? Tanong ni Angelo. Kaya nga ako nagtaka, iho. Tuloy ang palabas. Mas lumakas pa nga. Tapos, maya-maya, parang nakarinig ako ng murahan at kalabugan. Galing ho kina Tanya? Balisang usisa ni Angelo. Iyon ang dinig ko, sabi ng matandang babae. Pero nawala rin agad yung kalabugan. Kaya kako sa sarili ko, baka imahinasyon ko lang o kaya sa palabas yung narinig ko. Ano tanuman, natulog na muna ako. Ugali kong umidlip sa hapon eh. Inip na hinintay ng binata ang karugtong ng kwento. Pagkagising ko kanina, sabi ulit ng matanda, napasilip uli ako sa kabila. Abay, saradong-sarado. Dati naman, kahit nasa palengke si Lengleng, iniiwan niyang bukas ang bintana sa kusina at yung isa sa salas. Baka hindi raw makahinga si Cutie kapag kinulob sa bahay. Baka ayaw hong display ni Ate Lengleng ang ibon sa mga dumaraan dito. Mahal din ho ang mayna. Takaw-nakaw. Si Cutie, pananakaw. Paismid na tugon ng kausap. Kung sa mahal eh, oo. Nasa 10,000 siguro ang presyo ng ibong nagsasalita. Pero iba si Cutie. Hihingi yun ng saklolo kapag hindi niya kilala ang bubuhat sa hawla. Kakatok na ho muna ako para malaman natin kung okay si Cutie. Sasagot ho yun kapag nabusesan ako. Tayo na kayo kung gusto niyo, iyaya ni Angelo. Umayaw ang matanda. Mag-aabang na lamang ito roon. Hatak ang aso. Itinulak ni Angelo ang tarangkahan. Bukas iyon. Pero hindi nagtaka ang binata. Kapag nasa labas si Lengleng o maging si Tanya, sadya nilang iniiwang hindi nakatrangka ang gate. Pero pagdating ni Angelo sa pinto ng bahay, saka siya natilihan. Akma sana siyang kakatok nang matantong niyang hindi iyon nakakandado, ni hindi iyon nakalapat ng maayos. Itinulak ni Angelo ang pinto, sabay tawag ng, Ate Lengleng. Bumukas ang pinto. Sagad ang dilim sa loob. Tumawag siyang muli. Cutie, hello. Sinabayan niya ang pagtawag sa mayna ng pagkapa sa switch ng ilaw sa kanang dingding. Isang hakbang makapasok sa pintuan. Sa isang iglap, nangyari ang mga sumusunod. Sumabog ang liwanag. Papiyok at patiling nagpasaklolo si Cutie. Bumalaga kay Angelo ang dugoang katawan sa sahig.
Kumawala si Princess sa pagkakahawak ni Angelo at may malakas na pumalo sa likod ni Angelo gamit ang puluhan ng baril. Blanco ang malay nang bumagsak ang binata sa sahig. Bakit nagpapasaklolo si Cutie? Sino ang dugoang nakahandusay sa sahig? At sino ang pumalo sa likod ni Angelo gamit ang puluhan ng baril? Malapit nang magwakas. Abangan